Ah, Ginoong Pangulo, ako po'y gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago. Ngayon po ay wala ng question. Ako po ay nagsasalita bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Katulad po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganoon din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yung po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution neto na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa katwiran, huwag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po, sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan, ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nagche-checkpoint. Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo. Pangulo,
gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why this. Na that was- sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Sir. Paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So May we ask